IA's recommendation dito po sa mga sangkot sa pagkamatay ng minor na si Jimboy ay dismissal from the service. 8 pulis na sangkot sa pagpaslang kay Jimboy Baltazar, ipinatatanggal na sa serbisyo. Parating ako, bigla siyang pumasok kaya nasabitan kami. Bus at ambulansya nagbanggaan sa EDSA busway. Driver ng ambulansya sugatan sa aksidente. Our two countries will complete an intergovernment agreement on rice trade, so that Vietnam can interfere when export to the Philippines, like issue of food security. Agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. We hope that we can find an agreement. 5-year rice trade deal sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam isinasapinal na. Cambodia, isa sa mga tinitingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaring pagkunan ng bigas. As soon as ma-finalize namin, maalalaman niya po may distribution at saan. Kasi hindi pwedeng isang bagsak yun. Pamamahagi ng ayuda sa mga retailer ng bigas na apektado ng price cap, uumpisa na. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Huling araw na ngayon ng 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit sa Jakarta, Indonesia. Sinamantala naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makipagpulong sa rice importing countries tulad ng Vietnam at Cambodia. Mula sa Jakarta, Indonesia, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang mga tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leader ng Vietnam at Cambodia? May mga kasunduan na ba na pinasok ang pamahalang Pilipinas sa mga ito? Jun, tungkol sa agrikultura at food security ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam at Cambodia. Partikular na ukol sa usapin ng rice supply upang matiyak na magiging sapat ito sa mga Pilipino. Sa pakikipagpulong kanina ni Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, sinabi ng Vietnamese leader na malapit nang maisapinalang 5-year rice trade program sa Pilipinas. Oras na maisakatuparan ang kasunduan, tiyak na ang importasyon ng bigas mula sa Vietnam. Our two countries will complete an intergovernment agreement on rice trade, so that Vietnam can interfere when export to the Philippines, like issue of food security. We look forward to having a stable framework of cooperation on rice trade for a long period of at least 5 years. And with that, we thank our official that thing, and you can also ensure our independence. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang estado ngayon ng merkado at ang pangangailangan ng mga bansa na mag-adjust o magbago ng polisiya. Umaasa ang Pangulo sa patuloy na kooperasyon sa iba't ibang larangan at negosasyon sa Vietnam. It is to our advantage that we have taken not just one but more steps to strengthen that partnership, to strengthen the alliance, the relationship. Ang Vietnam ay nagsusupply sa Pilipinas ng 90% mula sa rice imports. Tinitignan naman ni PBBM ang posibleng fishery at maritime cooperation sa Vietnam. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay newly elected Cambodian Prime Minister Hun Manet. Nagkasundo naman ng dalawa na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng food security, trade and commerce at people-to-people exchanges. Tinitignan ni Pangulong Marcos ang posibilidad na pagkunan rin ng bigas ang Cambodia. Agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. We hope that we can find
an agreement. Target naman ng Cambodia ang 1% share mula sa market ng imported rice sa Pilipinas sa taong 2024. Ilang pagpupulong pa ang dinaluhan ni Pangulong Marcos tulad ng ASEAN-India Summit, East Asia Summit, kasama dito ang Australia, China, India, Japan, New Zealand, Korea at US. Dumating din sa ASEAN Summit si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Kinilala niya ang mahalagang ambag ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, partikular sa South China Sea. I commend ASEAN's constructive role in working to defuse tensions from the South China Sea to the Korean Peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law. Samantala sa ibinigay na impormasyon sa atin ng Malacanang, may intervention si Pangulong Marcos sa 18th East Asia Summit kung saan ay nanawagan si Pangulong Marcos sa ASEAN na gumawa ng joint action laban sa mapanganib na paggamit ng Coast Guard at militia vessels sa South China Sea. Ang binitiwang intervention na ito ay ginawa ng Pangulo sa harap ni na Australian Prime Minister, ng Indian Prime Minister Narendra Modi at Chinese Premier Li Qiang, Japan Prime Minister Fumio Kishida, South Korean President Yoon Suk Yeol at US Vice President Kamala Harris at iba pang world leaders. Ayon sa Pangulo, sa ngalan ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, iwasan na sana ang unilateral at assertive activities na magpapataas sa tensyon sa rehiyon, hindi pagkakaunawaan at miscalculations sa South China Sea. At ngayon na nga ang huling araw ng ASEAN Summit dito sa Indonesia at inaasahan natin na mamayang gabi na balik ng Pangulo, pabalik dyan sa Pilipinas. June. Nel, in general ba may magandang balita sa kanyang pag-uwi si Pangulong Marcos? Isa dyan yung nakuha niyang investment mula sa mga Indonesian companies na umaabot sa 22 million US dollars investment na inaasahang lilikha din ng trabaho. At yung nilalayon nga niya na makipag-usap sa mga rice importing countries na nais niya ngang isulong itong importation ng bigas, mapalakas pa yung supply natin, ay nagawa naman niya gaya ng kanyang sinabi bago siya din umalis. At pangatlo, yung tungkol sa usapin sa West Philippine Sea na kanyang laging binabanggit na kanyang isusulong sa mga international fora na katulad nga nitong ASEAN, na makumbinsi din yung ibang ASEAN member states na umaksyon din laban nga dito sa patuloy na tensyon sa South China Sea, June. Last na lang, Nel. Natanong ba ng mga kawani ng Philippine media si Pangulong Marcos hinggil sa pagre-resign ni Undersecretary Shelo Magno ng Department of Finance? June, inihintay nga natin yung pagkakataon na sana nga ay may press briefing ang Pangulo doon pa lamang sa day 1 hanggang dito sa mga ongoing na activities. Pero as of now ay wala pa tayong pagkakataon para makapanayam ang Pangulo sa iba pang mga issue. Alright, maraming salamat. Nel Maribuhok nag-uulat ng live mula sa Jakarta, Indonesia. Nag-resign na sa kanyang pwesto bilang Undersecretary ng Department of Finance si Shelo Magno. Sa isang pahayag, sinabi ni Yusek Magno na nagpapasalamat siya sa oportunidad na mapaglingkuran ng sambayanang Pilipino. Subalit sa kanyang palagay ay mas mabibigyan siya ng flexibility o kalayaan sa pagsusulong ng mabubuting pulisiya sa larangan ng akademya. Ayon kay Yusek Magno, muli siyang babalik sa kanyang pagtuturo sa UP School of Economics. Magiging epektibo ang kanyang resignation sa September 16, 2023. Bago pa ang kanyang pagbibitiw sa pwesto, nauna nang nag-post sa social media si Yusek Magno hinggil sa implementasyon ng price ceiling sa bigas. Nasilip sa budget deliberation ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2024 ang maliit na pondo sa maintenance ng national roads. Samantala,
Pinatitiyak naman ng isang mambabatas na dapat validated ang lahat ng proyekto ng DPWH sa proposed budget ng kagawaran sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Over the years, there has been minimal allocation for maintenance, and this is the reason why many of the condition of the roads is actually increasingly deteriorating. Aminado si Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na maliit lang ang inilalaan na pondo ng pamahalaan para sa pagmamantene ng mga national road. Ngayong 2023, 6.8 billion pesos ang aprobadong pondo para sa maintenance and other operating expenses ng kagawaran. Gayunman, 1.82 billion pesos lang ang nakalaan dito para sa routine maintenance ng national roads. Babala ng kalihim, magreresulta ito sa mas mataas na gastusin sa rehabilitation. Ipinunto rin ni Deputy Majority Leader David Suarez ang maliit na pondo para sa maintenance sa 2024 proposed budget ng DPWH. Bunsod nito, isinusulong ng mambabatas ang mas mataas na pondo para sa national roads maintenance. So paano po natin matitiyak ang maayos na pagbiyahe ng ating mga biyahero sa ating mga lansangan? Kung maliit po ang pondong inalaan para po sa pagsasaayos at pagre-repair ng ating mga lansangan. Tinanong naman ni Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera ang DPWH kung bakit mahigit sa kalahati ng local roads sa bansa ang hindi pa rin sementado o aspaltado. Giit ni Secretary Bonoan, sakop ng DPWH ang national roads, samantalang sa ilalim naman ng responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang local roads. Wherein it's 95,127 kilometers pa ang badly in need of paving. The principal responsibility of the department is for the national road system. Yes. Yes. And the local roads is under the responsibility of the local government unit. Samantala, iginiit naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa DPWH na dapat validated ang lahat ng projects na nakasaad sa 2024 proposed budget ng kagawaran. Pagtitiyak ni Secretary Bonoan, maigting ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan ng mga mambabatas upang matiyak ang mga prioridad na proyekto sa mga legislative district. The preparation of the 24 budget, priorities would have to be in coordination, in full coordination with the members of Congress and the National Expenditure Program allocation for each of the members of Congress. Nasa 822.2 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2024. Mas mababa ang panukalang pondo sa nakalaan sa kagawaran ngayong taon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng isang eksperto na impeachable offense ang paglipat ng Office of the President ng 125 million pesos na pondo papunta sa Office of the Vice President bilang confidential fund noong nakaraang taon. Ngunit naniniwala din naman ito na malabong mapatalsik ang Pangulo at Vice Presidente dahil sa kasalukuyang komposisyon ng Kongreso. Ito ang balita ni Dante Amento. You know, I don't want to say this, but I think the remedy here is this is an impeachable offense. This is a gross violation of the Constitution. Isa umanong tahasang paglabag sa saligang batas ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglipat ng nasa 125 million pesos na pondo sa Office of the Vice President o OVP noong nakaraang taon. Ito ay ginamit bilang confidential fund ng OVP na mabilis ding naubos sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Professor Antonio Contreras, nakasaad sa Article 6, Section 25, Paragraph 5 ng Konstitusyon na bawal ang paglipat ng appropriations o nakalaang pondo liban na lamang kung ito ay augmentation o para dagdagan ang budget ng isang umiiral na item sa ilalim ng General Appropriations Law mula sa savings ng ahensya. Paliwanag ni Contreras, ang 125 million pesos bilang confidential fund ay wala sa General Appropriations Act o walang batas na nagpapahintulot nito sa pamamagitan ng Kongreso.
Bagamat sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may contingency provision sa 2022 GAA na pinagbatayan ng Pangulo, hindi naman umano pasok dito ang confidential fund dahil walang ganito ang OVP. Nang nangyari ngayon, ang presidente lumipat ng pera na gagamitin confidential fund ni OVP na walang act of Congress kasi yung batas na naglikha ng contingency fund nagsabi na pwedeng ilipat ng presidente. Yun ang kiniklaim ni Bersamin. Yung hindi mismo ang Congress na nag-appropriate. Dagdag pa ni Contreras, impeachable offense ang ginawa ng presidente at may pananagutan din ang pangalawang Pangulo. Meron ding pagkakamali kasi technical malversation. Tinanggap niya. Tinanggap mo. Diba tinanggap mo? Tinanggap mo yung yun nga tayo, pag ikaw ay bumili ng nakaw na gamit, pwede ka rin isama sa kaso, hindi ba? Ngunit naniniwala din naman si Contreras na batay sa kasalukuyang komposisyon ng Kongreso na kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo, malabong umusad ang isang impeachable complaint laban sa dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi porket hindi mangyayari yun, hindi na natin kailangang pag-usapan. Para naman sa akin, pag-usapan natin para alam ng mga tao na this is just, it's possible. Sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan yan. Hindi mangyayari yan. Tingnan na lang umano ng Commission on Audit o COA at may kapangyarihan naman silang i-disallow o hindi payagan ang ganitong sistema. Pakiusap na lang ni Contreras sa mga mambabatas o Kongreso na ayusin ang pag-allocate o pamamahagi ng pondo. Wala naman tayong remedy kasi hindi mo naman pwedeng sampahan ng kaso sa ombudsman ng presidente at ang vice president. Hindi naman pwede. Impeachment lang at we know that impeachment is a political process. Dismayado din ito kung bakit kinaltasan ng pondo ang health sector at ang Information and Technology Department gayong binanggit ng Pangulo sa nakaraang State of the Nation address nito na gusto niyang mapalakas ang naturang mga departamento. Ang nangyari ay naglaan ng kalahating bilyong pisong pondo para sa Office of the Vice President. Sinabi pa ni Contreras na mismong ang Vice Presidente ang nagsabi na hindi nila kailangan ang confidential fund, kaya maigi na mailagay na lamang ito sa talagang may pangangailangan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumadaing ang grupo ng mga rice retailer sa nararanasan nilang pagkalugi dahil sa pagpapatupad ng price cap. Posible namang simulan na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng ayuda. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So hindi natin talaga kakayanin yung 15,000. Para lamang sa 3 araw na lugi ang katumbas ng ibibigay na ayuda ng pamahalaan sa mga rice retailer. Ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, halos 50,000 piso ang mawawala sa kanila sa loob ng 1 linggo dahil sa pagpapatupad ng price cap. Kaya nanawagan ng mga ito sa pamahalaan na kung maaari ay bigyan pa sila ng palugit na maibenta ang mga bigas na nabili sa mataas na presyo. So yun naman is nakita rin natin kung gano'n yung tulong, makakabawas na rin sa gastusin. Kaya alam po talaga, hindi aabot lalo na sa mga retailers na natin maliliit. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, mag-uumpisa na sila nga mamahagi ng ayuda sa mga susunod na araw. Kailangan lamang na beripikahin ang mga listahan ng mga benepisyaryo na ipinasa sa kanila. Posibleng sa mga palengke na rin gawin ang distribusyon. Kung kulang pa nila ang ibibigay na ayuda, ay maaari namang lumapit uli sa pamahalaan. As soon as ma-finalize namin, malalaman niyo kung may distribution at saan. Kasi hindi pwedeng isang bagsak yun. Inaasahan din ng pamahalaan na bababa at mapapako na ang presyo ng bigas sa panahon ng anihan ng palay. Maaaring sa ilang linggo lang ay ititigil na rin ang implementasyon ng price cap. Nito lamang Martes ay itinakda sa 41 pesos ang pinakamataas na presyo ng kada kilo ng regular milled rice, habang 45 naman sa well-milled. Ayon sa Department of Agriculture, makakatulong nila ang mga tauhan ng National Food Authority para matiyak na ang mga bigas na sa palengke ay may akmang label at nasa tamang presyo. Sa monitoring na ginawa natin the past few days, most naman po ay nagko-comply at mukha naman pong tama ang binibenta nila. Pero meron pa rin po tayo mga naririnig na reports galing sa mga consumers na may iba nga po na tingin nila ay hinaluan. Kung meron po tayong makikitang ganyan, i-report po natin sa 8888 at a-actionan po natin ang agaran yan.
Ang pondo ng ayuda na ipamamahagi sa mga apektadong rice retailer ay manggagaling sa Department of Social Welfare and Development. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napatunayang guilty sa kasong administratibo ang 8 pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar sa drug operation sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City noong August 2. Bunsod nito, ipinatatanggal na sila sa serbisyo ng PNP Internal Affairs Service. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Ang IAS recommendation dito po sa mga sangkot sa pagkamatay ng minor na si Jimboy ay dismissal from the service. Hindi nakaligtas sa kasong administratibo ang 8 pulis na sangkot sa pagpaslang sa teenager na si Jerod Jemboy Baltazar noong August 2. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, matibay ang ebidensya na nagpapatunay na may pananagutan ang mga ito sa pamamaril at pagkakapatay kay Jemboy. Guilty sa kasong grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer, sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmar Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Habang guilty din sa kasong grave neglect of duty ang 2 team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Captain Luisito de la Cruz. Itong 6 dito ay umaamin na talagang sila ay nagputok sa kanilang baril. At ayon din sa witness, ito po ay direkta po sa kay Jimboy, kaya ito po ay ang dahilan kaya po namatay ang minor dahil tinamaan siya ng bala. Ano ang recommendation naman nyo doon sa 2 opisyal na team leader po nitong... Ang aming recommendation doon, sila po ay guilty ng serious or grave neglect of duty. Dahil ito ay hindi lang personally supervise nila, nandoon talaga sila sa kasama sa operation. Ang rekomendasyon ng IAS ay ipinadala na sa Regional Director ng National Capital Region Police Office kahapon, September 6. Ayon kay Attorney Triambulo, si NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang magdedesisyon kung sasang-ayunan ang rekomendasyon ng IAS. Ayon pa rin sa existing rules, sila po ay una-una mawala ng benepisyo at ang kanilang mga eligibility ay automatically forfeited at they are barred from joining again any office of the government. Samantala, dinidinig pa ng IAS ang panibagong kaso laban sa dating Chief of Police ng Navotas at 22 iba pa dahil sa insidente. Yung kaso ng 23 na kasama itong 8 at yung kanilang ng Chief of Police dahil nga sa violation ng criminal law natin, dishonesty dahil sa pagpalsipay o sa hindi pagsasabi ng totoo sa official document. Tsaka conduct unbecoming po kasi itong kanilang ginagawa ay nakakahiya na dapat hindi tularan. Ang naturang mga kaso aniya ay re-resolbahin naman ng IAS sa susunod na linggo. August 2 ng pagbabarilin ng 8 pulis si Jemboy Baltasar sa barangay NBBS Kaunlaran, Navotas City dahil sa mistaken identity. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Valenzuela Police
sa nangyaring road raid sa Valenzuela City noong August 19. Ayon kay Valenzuela City Chief of Police Colonel Salvador Destura, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation Office para matukoy kung sino ang may-ari ng Fortuner na may plakang NBB 3135. Sinabi pa ni Colonel Destura na tukoy na nila ang taxi na sangkot sa insidente, subalit tumanggi muna itong magbigay ng detalye. Ang naturang insidente ay nakapost sa Facebook page ni Attorney Raymond Fortun kung saan makikitang binunutan at kinasahan ng baril ng motoristang nakasakay sa sports utility vehicle ang isang taxi driver. What you see in the video, yung bumaba yung may nakasasakyan na Fortuner, tapos pinuntahan niya yung driver ng taxi. Then bumalik uli, kinuha yung baril niya at nagkasa. So, right now, nagko-concentrate kami dun sa identity nung driver ng Fortuner. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin straight from Chester, United Kingdom ni Jack De Ocampo. Jack, sa maikli mong pamamalagi dyan sa UK, nakaranas ka na ba ng mga kalamidad dyan? Actually, dyan na maganda sa UK bihira yung mga kalamidad, ano? Hindi tulad dun sa nung nasa Pilipinas tayo na maya may mga bagyo dito. So far, wala pa akong nararanasang bagyo o lindol dito sa United Kingdom. Kahit mga pagbaha, wala? Wala, Jun. Maayos ang drainage system dito. Even yung traffic, may mga lugar na medyo traffic ng kaunti, pero hindi kasi nalaan ng traffic dyan sa Pilipinas, Jun. Parang gusto nyo dyan lang mag-report, Sige, Jack, ibigay mo lang ibang balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Yes, Jude, lumakas pa bilang hurricane si Tropical Storm Lee. Nagbabala rin ng National Weather Service na posibleng lumakas pa ito bilang Category 5 hurricane. Ito ang balita ni Jeffrey Coz. Tropical Storm Lee is gradually intensifying over the middle Atlantic and is expected to become a powerful Category 4 hurricane by this weekend, moving north of the Caribbean. Pinangangambahang maging major hurricane ang Bagyong Lee habang papalapit sa silangan ng bahagi ng Caribbean sa darating na weekend. Ayon sa forecast ng National Hurricane Center, taglay na nito ang lakas ng hangin na 80 miles per hour habang patungong west-northwest na may bilis ng halos 14 miles per hour. Inaasahan din ng mga opisyal na dadaanan ng bagyo ang Northern Leeward Islands at Puerto Rico sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung ito ay tatama sa mainland ng Estados Unidos, ngunit nagbabala ang mga opisyal sa matitinding alon na posibleng dala nito. Wala pa rin mga coastal warning o emergency alert na nailabas ang mga opisyal, ngunit inaasahan na magpapatuloy ang pagbabantay ng mga ito sa bagyo. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang recovery efforts, partikular sa Florida, USA, matapos ang pagtama ni Hurricane Idalia sa estado. Sa isang pahayag, humiling na si Florida Governor Ron DeSantis ng Federal Fisheries Disaster Declaration upang makatulong sa fishing industry sa estado. Isa rin anya sa makatutulong upang makabangon ang Florida ay sa tulong ng Florida Disaster Fund, kung saan nakalikom ang lokal na pamahalaan ng $3 million o 170.4 million pesos. Another resource we have acted to help impacted Floridians, the Florida Disaster Fund. So since activation less than a week ago, we've raised almost $3 million and are not stopping there. These are funds that can be used to fill gaps for impacted Floridians that don't fit into specific government programs. Pinasalamatan din ng gobernador ang mga tumulong sa recovery efforts. Jeffrey Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ang isang nationwide hunt para sa isang dating sundalo na nakatakas sa preso sa London, United Kingdom. Hinihinalang itinali nito ang kanyang sarili sa ilalim ng isang food delivery van. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. At 07:50 today, a male called Daniel Khalif escaped from Wandsworth Prison, where he was on remand for counter-terrorism and Official Secrets Act charges.
Isang dating sundalo si Daniel Abed Khalif, 21 taong gulang, ang nakapiit sa HMP Wandsworth, isang Category B prison sa London, United Kingdom. Ito ay dahil sa kasong pag-iiwan ng fake bomb sa military base at suspect sa ilang terror offenses. Subalit pinaniniwalaang nakatakas ito sa preso habang ito ay nasa kusina at itinali ang kanyang sarili sa isang food delivery truck alas 7:50 ng umaga sa UK. Humingi rin ng tulong sa publiko ang Metropolitan Police upang mahanap si Khalif. I am urgently appealing to the public to help us find Daniel Khalif, who could be at large anywhere in the UK. Payo naman ng pulisya sa publiko tumawag sa Police Hotline 999 kung mamamataan ng suspect at huwag itong lalapitan. My appeal to the public is that whilst he presents a low risk, please don't approach Daniel Khalif. Call 999 and the police will respond wherever you're calling from in the country. Dagdag seguridad naman sa mga paliparan at daungan ang inihanda ng Metropolitan Police sa pangambang maaring lumabas ng bansa si Khalif. Nakikipagtulungan naman ang prison service sa pulisya upang maimbestigahan kung paano nakatakas si Khalif sa kulungan. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, may mapupuntahang ligtas na lugar ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling tumaas ang tensyon kontra China. Ayon naman sa ilan nating mga kababayan, normal ang kanilang pamumuhay sa bansa at walang nararamdamang anumang panganib. Ito ang balita ni Paulo Dasal. Maaaring magtungo sa shelters ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling magkaroon ng mga pag-atake bunsod ng tensyon nito sa China. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman and Resident Representative Silvestre Bello III, tiniyak sa kanya ng Taiwan authorities na may karapatan at tatanggapin ang mga ito sa mga silungan anumang oras. Sinabi ni Bello na ang naturang hakbang ay nagpapakita lamang ng malasakit ng Taiwan sa mga nakatira at nagtatrabaho sa bansa. Hindi na nagbigay ng detalye si Chairman Bello ukol sa mga shelters na ito, ngunit personal naman niya itong nakita. Para naman sa ilang mga Pilipino sa Taiwan, hindi sila nakakaramdam ng anumang kaba o takot habang naninirahan sa bansa at normal pa rin ang kanilang pamumuhay dito. Continuous pa rin yung papasok ng mga foreign workers, foreign students dito sa Taiwan. Tapos pati na rin po yung mga turista, continuous pa rin po sila nakakapag-travel dito sa Taiwan. Kaya parang wala naman po kaming nararamdaman talaga, sa totoo lang po. Sana huwag po kayong mag-alala kasi okay naman po ang kalagayan namin dito. Nakapamumuhay naman kami ng maayos at hindi kami sa tulong ng Panginoon, hindi naman kami napabayaan. Sa ngayon, nasa 150,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Nagbanggaan ng isang bus at ambulansya sa may EDSA busway kanina sa bahagi ng Mega Q-Mart sa Quezon City. Sugatan sa aksidente ang driver ng ambulansya habang wala namang nasaktan sa mga pasaherong sakay ng bus. Ito ang balita ni JP Nunez. Parating ako, bigla siyang pumasok kaya nasabitan kami. Kitang-kita sa kuhang ito ng closed-circuit television camera ng Metropolitan Manila Development Authority kung paanong nagbungguan ang isang bus at ambulansya kanina sa northbound lane ng EDSA busway malapit sa Baliwag Transit sa Cubao, Quezon City. Batay sa impormasyon ng MMDA, nangyari ang aksidente bandang 12:15 PM kanina. Sa kuha ng CCTV, makikitang biglang pumasok ang ambulansya sa bahagi ng busway kung saan walang mga nakaharang na barrier. Tiyempong parating naman ang isang bus at dito na sila nagpang-abot ng ambulansya. Sa lakas ng impact, sumampa at nabasag ng ambulansya ang mga kalapit na concrete barrier, habang nawasak rin ang salamin at ang unahang bahagi ng bus. Ayon sa driver ng RRCG bus, sinubukan pa niyang pumreno upang iwasan sana ang ambulansya pero hindi na niya ito nahabol.
Hindi naman kami makakala na papasok siya dahil siyempre may mga barrier yan eh. Although may open dyan, doon siya biglang pumasok kaya nahagip kami. Nabulaga kami. Ayon sa driver ng bus, hindi bababa sa 15 mga pasahero ang kanyang sakay nang mangyari ang aksidente. Mabuti na lamang at wala sa mga ito ang nasaktan. Anya nakapwesto sa likurang bahagi ng bus ang mga pasahero kaya't hindi ito nahagip nang tumama ang ambulansya. May gitin si sir pero wala naman ng injury. Sugatan naman sa aksidente ang driver ng ambulansya na mula pa sa Herona, Tarlac. Batay sa inisyal na impormasyon, sinasabing walang sakay na pasyente ang ambulansya nang dumaan ito sa busway. Base sa panuntunan ng Department of Transportation, pinapayagan naman ang mga ambulansya na dumaan sa busway. Ayon naman sa MMDA, mayroon talagang mga portion ng EDSA busway ang nakabukas o walang barrier dahil ginagamit itong emergency exits sakaling magkaroon man ng aberya. Bandang alas 2:30 na ng hapon kanina nang maialis ang dalawang sasakyan na nakaharang sa busway. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang iba't ibang hakbang upang solusyonan ang pagbigat ng traffic sa area ng C5 Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nagkakaroon ng matinding pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa harap ng Miriam College at Ateneo simula nang magbukas ang klase. Isa sa pinag-iisipan ng MMDA ang paglalagay ng cone upang limitahan ang pila ng mga sasakyan na liliko sa entrance ng mga eskwelahan. Pinag-aaralan din ng MMDA kung maaaring ilipat ang entrance ng Ateneo de Manila para sa mga sasakyan na walang sticker. Batay sa kanilang datos, umaabot na sa higit 2,000 mga sasakyan ang dumadaan sa northbound portion nito, habang 6,000 naman sa southbound portion tuwing rush hour sa umaga. Naobserbahan kasi natin nung dito magpasukan at medyo gumagrabe ang traffic congestion, kaya ngayon nandito tayo at pinag-aaralan natin para kahit papano, despite of talagang malaking volume ng mga sasakyan, pinag-aaralan natin kung paano kahit papano mababawasan natin ang congestion this area, especially during rush hour. Plano ng National Telecommunications Commission na maglabas ng Revised Implementing Rules and Regulations o IRR sa SIM registration sa gitna ng paglaganap ng text scam at spam. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga telco at law enforcement groups para masawata ang paglaganap ng mga mapandinlang na mensahe. Ito ang balita ni Bernard Danis. May mga reports din nga po na sa Facebook or sa mga social media accounts po may nagbebenta ng mga pre-registered SIMs. Laganap ang bentahan ng pre-registered SIMs sa social media. Sa pagsisiyasat ng UNTV News, makikita mga seller ng rehistradong cards online. Ayon sa National Telecommunications Commission, nakikipag-ugnayan na sila sa mga telco upang matunton ang mga fraudulent registration. Nag-express naman po sila ng willingness nila to enhance or improve their system para pumabawasan at mapigilan po yung ganitong mga text scam at text spams po. Base sa datos ng NTC, nasa 45,000 na text scam complaints ang naidulog na sa kanila simula noong magsimula ang SIM registration hanggang nitong September. Ngunit kapansin-pansin din namang ang pagbaba ng bilang ng mga nagrereklamo kada araw. At upang masolusyonan ang problema sa text scam at spam, plano ng NTC na i-revise ang implementing rules and regulations ng SIM registration law. Ayon kay Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, nais nilang palakasin pa ang registration process at post-validation procedures upang hindi na makalusot ang mga scammers. Kakaroon po ng updating nitong implementing rules and regulations at isa na rin po sa pinag-aaralan yung possible amendment or improvement po sa batas. Pinag-aaralan din nila ang suwestyon na limitahan na ang bilang ng mga SIM card na maaaring irehistro ng isang individual. Bukas naman ang mga NTC hotline pati ang kanilang website upang tumanggap ng sumbong. Bernard Danis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inamin ng hepe ng Bureau of Corrections sa Senado na hindi pa rin malinis mula sa illegal na droga ang Bilibid. Napag-alaman din na lumuwag ang seguridad sa maximum security compound nang makatakas ang inmate na si Michael Cataroha. Ito ang balita ni Harleen Delgado. So masasabi niyo po, hindi pa rin shabu, drug-free ang Bilibid? Masasabi ko po, totoo po. Kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na hindi talaga medyo may kamahalan. Go ahead. Tuloy pa rin ang kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison o NBP. Sa pagdinig sa Senado sa pagtakas ng inmate na si Michael Cataroha noong Hulyo, isiniwalat ni Bureau of Corrections o Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. ang ilang pamamaraan ng ilang preso at mga dalaw para magpasok ng droga at kontrabando. Ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpamanhin na po, nilalagay po doon lang shabu. Tapos ilalagay po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human rights. Yung nga po, yung pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati, tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Ayon kay Catapang, tinatayang aabot sa 200 gramo o katumbas ng 2 milyong piso ang halaga ng shabu na nakumpiska sa Bilibid. Ipinag-utos na umano ni Justice Secretary Boying Remulla na ituloy ang paghahalughog at hanapin ang pinagmumula ng illegal na droga. Bukod sa illegal na droga, lumabas din sa pagdinig ang problema sa kakulangan ng tauhan sa maximum security compound ng Bilibid. Ayon kay Senior Inspector Purificacion Hari na siyang officer in charge sa maximum compound ng tumakas si Cataroha, tinanggal umano ang Security Patrol Unit o SPU at ang mga keeper o mga gwardiya na rumoronda sa lugar noong umupo siya sa pwesto. Ikinagulat din umano niya nang itinalaga siya bilang kauna-unahang babaeng Commander of the Guards sa Maximum Security Compound noong March 2023. Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. So, kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Pinatotohanan din ni Cataroha na 2 linggo nang walang jailkeeper nang tumakas siya sa maximum security compound. Opo, maluwag po after pasok mo nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Yung maluwag po nakakakas. Hindi na po nakakabalik. Depensa ng dating officer in charge sa maximum security compound na si Deputy Director Angelina Bautista, hindi umano niya trabaho kundi ng camp commander ang pag-assign ng mga tao na magpapatrol. Yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po lahat yung keeper at saka SPU. Ang nirelieve po namin, yung pong mga under investigation. Yun po yung mga nangangaroling kahit hindi po Pasko. Pero sagot ni Hari, nakailang hiling umano sila ng dagdag na tauhan, ngunit wala umanong dumating. Siguro sir, sa ngayon maglagay ka ng siga doon na commander of the guard. Mr. Chair, Your Honor, gagawin po namin. Dagdag ni Catapang, kabilang sa kanya mga reforma ang pag-aalis sa mga hindi naman umano karapat-dapat ng mga tauhan ng Bucor na nadatan niya na maupo sa pwesto. Sa ngayon, tuloy-tuloy niya ang pagpapaluwag sa Bilibid at plano ni Bucor Director General Catapang na maglipat na mahigit 4,000 persons deprived of liberty sa susunod na taon sa mga itatayong kulungan gaya sa Palawan at Davao para patuloy na ma-decongest ang Bilibid na target ng ipasara sa taong 2028. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang consultancy firm kaninang umaga sa Parañaque City matapos mapag-alamang wala itong lisensya at nag-aalok din ng pekeng trabaho sa mga aplikante. Tiniyak din ng DMW na tutulungan nila ang mga biktima ng naturang consultancy firm at pananagutin ang mga nasa likod ng illegal recruitment scheme. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy.
illegal talaga yung recruit nila kasi pag in-interview ka, sasabihin muna nila na panindigan muna na nakapag-official ka na kahit wala pa para ma-approve ka ng principal. 7 buwan nang naghihintay si Robin, hindi niya tunay na pangalan na maproseso ang kanyang aplikasyon matapos siyang pangakuan ng RTM Maritime Consultancy Corps sa Parañaque City na makakasampa ito ng barko bilang 3rd officer. Nasa 140,000 pesos na ang naibigay niya sa ahensya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakaalis ng bansa. Bunsod nito, napagdesisyonan niya na puntahan na ang ahensya para mag-refund. Ngunit naabutan niya ang isinasagawang operasyon ng Department of Migrant Workers. Pinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang maritime consultancy firm na ito matapos makumpirmang nag-aalok ito ng pekeng trabaho at nang hihingi ng placement fee sa mga aplikante na humigit kumulang 100,000 piso. Nagpapanggap na consultancy services and in the guise of consultancy ay sa totoo lang nagre-recruit na. Na-establish talaga na illegal recruitment dahil una, yung dalawang elemento ng krimen na establish, no, yung ng ating mga surveillance teams bago isagawa ito. Una, may recruitment na nangyari at pangalawa, walang lisensya mula sa DMW para mag-recruit. Habang isinasagawa rin ng DMW ang operasyon kanina umaga, naabutan ng media ang pag-alis ng isang lalaki na sinasabing may-ari ng naturang consultancy firm. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kaknap, sinimulan nila ang surveillance sa RTM nitong Marso at Hunyo. Patuloy din ang isinasagawa nilang investigasyon kung may napaalis ng aplikante sa ibang bansa ang naturang ahensya. Idutulog din nila sa Department of Justice ang insidente at magsasampa ng kasong illegal recruitment upang managot sa batas ang mga nananamantalang consultancy firm. Yung may-ari, yung manager at sino man pang nakikita natin na involved sa mismong akto ng pag-recruit. Dagdag pa ng DMW na hindi nangangailangan ng placement fee ang aplikasyon bilang seafarers, kaya binigyan din ito na mahalagang suriin muna ang mga ahensyang pag-a-applyan. Hiling naman ni Robbie na maibalik na sana sa kanyang ibinayad nitong halaga para rin sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa marami pang mabibiktima, wag na kayong kumuhan kasi na-action na. Close na yung RTM Consultancy. Nangako namang tutulong ang DMW sa mga biktima ng RTM Maritime Consultancy Firm at hinikayat ang publiko na isumbong sa otoridad ang mga katiwalian ng mga consultancy at recruitment agency. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilulunsad na bukas ng Commission on Elections ang Kontra Bigay Committee na magbabantay laban sa vote buying at vote selling ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon pa sa COMELEC, magbubukas rin sila ng Kontra Bigay Complaint Center kung saan maaaring isumbong ang anumang mga kaso ng bentahan ng mga boto ngayong BSKE. Ang ilulunsad na Kontra Bigay Committee ay ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bangko Sentral ng Pilipinas, DILG, DOJ at iba pang mga tanggapan. So kung makikita niyo po ang pagtanggap po namin ng complaint mula po sa complaint na initial, yung pong sa case build-up, investigation, hanggang sa prosecution and conviction po ito. It's a whole of government approach po laban sa vote buying at vote selling dito sa barangay at SK elections. Libre pero talagang pahirapan. Ganito inilarawan ng ilang estudyante ang hirap para makakuha ng free college education sa state colleges and universities. Sa grade school pa lamang umano ay dapat ng paghandaan kung nais mong maging scholar ng bayan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Then after po ng test na yun is, kailangan po namin dumaan sa interview para po makapili kami ng course. So ganun po talaga kahirap or kasala para po makakuha ka lang ng slot sa college po na libre yung tuition. Junior high school pa lang, pinaghahandaan na ni Andrea ang pagpasok niya sa kolehiyo. Aniya, hindi kasi biro ang kanilang mga pinagdadaanan bilang scholar ng bayan. Dapat daw maintain ang mga grado,
Alam na kung saan paaralan target mong pasukan at kung ano ang kursong kukunin mo sa kolehiyo. Consistent po akong honor, tapos with high pa, then yung first kong SEM with highest pa. Tapos maglalaman ko, hindi pala ako pasado, waitlister pa rin. So, sabi ko talagang mahirap abutin. Hindi lahat, umaayon sa gusto mo, kahit pagsikapan mo talaga. 3 state university ang sinubukang applyan ni Andrea. Ang iba, may mga entrance exam. Ang iba naman, grades ang batayan. Naranasan na rin niyang panghinaan ng loob dahil sa kabila ng pagiging consistent honor student, nakaranas pa rin siya na bumagsak sa state university. Bukod dito, agawan pa ng slot sa mga state university, kaya dapat maagap ang pagpasa ng aplikasyon. Hindi lang naman yung nasa Maynila yung kalaban mo, kundi almost lahat ng nasa Pilipinas. Kasi kahit hindi taga NCR is dinadayo talaga yung main campus. Ganito rin halos ang pinagdaanan ng incoming first-year student na si Justin Paloma. 3 taon daw niyang pinaghandaan ang pagpasok sa libreng kolehiyo. 6 na state university ang kaniyang mga inaplayan. Ang 5 dito na ipasa niya. Super hirap po siya. Sa unang lesson po is yung preferred course mo po. Kapag kasi later ka na nag-enroll, mas matagal po, mas mababa yung chance mo na makuha yung desired program mo po. Yun po yung pinakaunang downside. Pangalawa po is yung hirap din po sa pag-gather ng mga requirements po para may pasa dito sa school. And pangatlo, yung grades po na papakita mo sa kanila, dapat po talaga sobrang taas. And since grade 10, dapat buo na po yung foundation nyo. Simula grade 10 hanggang grade 12 po. Kasi yun po yung hinihingi nila talaga. Pero malaking ginhawa naman daw sa kalooban kapag nakapasok ka sa mga state university dahil ito na ang simula ng pagkamit mo ng iyong pangarap. Sobrang saya ko po na natanggap ako dito kasi ang papabilbahin ko na lang po yung yung mga allowance ko na naipoprovide ko naman sa sarili ko po ngayon. Masaya po, kasi po pinaglaban mo yun, tsaka alam mo yung feeling po na worth it lahat ng pagod mo na. Kasi lagi yun kapag bababa yung grades mo or yung scores mo, magkakadoubt ka na sa sarili mo na baka hindi talaga ako para dito or hindi talaga ako matalino, baka pinipilit ko lang. Pero kapag nalaman mo na nagbunga naman, talagang masaya ka. Worth it eh. Malaking tulong daw sa kaniyang pamilya na makapag-aral siya ng libre, lalo na't panganay siya sa magkakapatid. Pero apelan nila sa gobyerno na sana ay mabigyan pa ng prioridad ang edukasyon sa bansa. Ang libreng pag-aaral daw ay hindi dapat grant kundi ito ay isang pribilehiyo para sa bawat kabataang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako na ang Department of Public Works and Highways Region 3 na tatapusin na nila ang naunsyaming proyekto sa Pampanga na nagdulot ng pagbaha. Kasunod ito ng reklamo ng mga residente at negosyante na lubog pa rin sa tubig. Ito ang balita ni Leslie Widom. Pinipilit naming magtinda. Kasi nga yung mga trabador namin, hindi ko alam paano sila pa bibigyan ng pera. 2 buwan ang sarado ang gasoline station na ito dahil sa taas ng tubig baha sa CDCP San Simon, Pampanga. Ayon kay Lerma Soto Vergel de Dios, may-ari ng gasolinahan, bagyong Goring pa ang baha na hindi mawala-wala. At kahit ilang araw nang walang ulan sa probinsya, hindi humuhupa ang tubig. Tapos sa DPWH, hindi ko alam dahil noong pa rin problema na binibigay namin sa kanila na walang kasagutan. Yung baha dito, wala. Kaya maawa na kayo. Tulungan nyo na kami dito. Sa inilabas na pahayag ng DPWH Region 3, nangako ito, natatapusin na nila ngayong taon ang proyekto, oras na magtutuloy-tuloy ang magandang panahon. Ganito ngayon ang sitwasyon dito sa CDCP San Simon, Pampanga. Medyo mataas pa rin yung tubig baha dahil nagsisilbi itong catch basin ng mga tubig galing sa mga karatig barangay at bayan. Ang ginagawa ng mga residente dito bukod sa paglalakad para makatawid sa kabila, gumagamit sila nitong kolong-kolong, lalo na yung may mga motorsiklo.
gumagamit para maingatan yung kanilang mga motor, isinasakay nila sa kolong-kolong para maitawid lang doon sa kabila. Panawagan ng ating mga motorista at mga residente dito, sana ma-aksyonan na ng DPWH itong problema nila dahil halos mahigit 6 na buwan na nilang problema ito dito na hindi bumababa yung tubig baha dito sa San Simon, Pampanga. Sa ngayon, nanawagan na ng tulong ang ilang mga negosyante kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang agad na masolusyonan ang matagal na nilang problema sa baha. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkalaman po. Naranasan nyo na ba na bangungutin? Nakakatakot po, ano? Pero bakit po kaya tayo binabangungot? Ang mga bangungot o nightmares ay karaniwang bahagi po ng ating karanasan sa pagtulog. May ilang mga posibleng dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng bangungot. At hindi ito laging may malalim na kahulugan. Narito po ang ilan mga posibleng paliwanag. Isa po ay ang stress at anxiety. Ang labis na stress, pag-aalala o takot sa mga pangyayari sa buhay ay maaari pong magdulot ng bangungot. Ito ay isang paraan ng ating utak na magproseso ng mga emosyonal na pangyayari. Isa pa, yung pagkain bago matulog. Ang pagkain ng maraming pagkain o inuming mataas sa caffeine bago matulog ay maaaring makaapekto sa iyong pagtulog at magdulot ng bangungot. Isa pa ay yung pag-inom ng mga gamot. Ang ilang pong mga gamot, lalo na ang mga psychoactive o psychotropic drugs, ay maaaring magdulot ng mga bangungot bilang isang side effect. Isa pa, yung trauma o mga nakaraang karanasan. Ang mga traumatizing na karanasan o mga hindi malilimutang pangyayari sa buhay ay maaaring magresulta sa mga bangungot, kung saan ang mga ito ay naging ekspresyon ng mga nakaraang emosyonal nating mga karanasan. Isa pa, yung medyo magulo sa pagtulog, no? Ang mga karamdaman sa pagtulog tulad ng sleep apnea, sleep paralysis o restless leg syndrome, maaari pong magdulot ng bangungot. Isa pa, imagination. May mga tao na likas na malikain at may maaktibong imahinasyon at ito ay maaaring magdulot ng mga vivid at kakaibang panaginip. Isa pa po ay yung hormonal changes. Ang hormonal changes sa katawan, lalo na sa mga kababaihan, ay maaring magdulot ng mga bangungot, lalo na sa mga panahon ng pagbubuntis. Kung madalas kang magkaroon ng bangungot, maaari mong konsultahin ang isang espesyalista sa pagtulog o isang psychologist o psychiatrist para sa karagdagang tulong at pagsusuri. Mahalaga rin ang magandang kalusugan sa pagtulog para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Sana po'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ilang komentaryo ng ating mga kausi sa ilang isyung ibinalita natin kanina po. Hingil po sa bagong road rage incident. Sabi po ni Aurora Sarmiento, meron na namang naglabas ng baril. Dapat talagang mas mabigat ang parusa sa mga gun wielding na yan at dapat na masampulan. Yan, sabi niya po. Hingil naman po sa banggaan ng bus at ambulansya sa EDSA busway kanina. Sabi naman po ni Revoli Anerb, di porket ambulansya, kung makasingit, pwede na. Daming ganyan, wala namang pasyente, pero laging nakawangwang. Shoutout naman po tayo sa ating mga masugid na kausi, katulad po ni Henry Dalo, si Tonet Ledesma, si Telma Lim, si Litz Dario, si John Arvin Bonaobra, at si Mary Lynn Reblando, at Noel Aven, at si Weldenio Jr. Lagok. At nais po natin na batiin ng isa sa mga unang kausero ng itong balita na si Melski. Happy, ano ba to? 55th birthday po sa iyo, Melski. Yan, belated. Belated ba? O kailan ba to? Parang nakakita ko na itong nakapost eh. At sana palagi kang ingatan din ng Panginoon at masugid na
taga-subaybay ng UNTV News and Rescue. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos 2 at 3 na nagsasabi, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.